Nagsisimula ang pelikula sa isang viral YouTube livestream na nagpapakita ng dalawang estudyante sa high school na nagtatangkang buksan ang Room 402 sa Ganjam Psychiatric Hospital. Biglang naputol ang kanilang programa matapos nilang marinig ang tunog ng bola ng pingpong na umalangaw sa di kalayuan. Kalaunan ay naiulat na nawawala ang dalawang teenager, at nang muling suriin ng mga manunood ang kuha, napansin nila ang isang misteryosong figure na nanunood sa kanila sa isang maliit na butas sa pinto. Pagkatapos ay lilipat ang kwento kay Heijen, ang may-ari ng isang horror vlog channel na tinatawag na Horror Times. Kumbinsido siyang ang mga pangyayari sa video ay totoong-totoo at hindi kathang-isip lamang. Dahil doon, napagpasyahan niya na ang ikatlong lokasyon na itatampok sa Horror Times ay ang Ganjam Psychiatric Hospital. Isang lugar na kilala bilang pinakamulto na lokasyon sa Korea at nireranggo ng CNN bilang isa sa 7 pinakakatakot-takot na lugar sa mundo. Ayon sa mga lokal na kwento, ang Ganjam ay dating itinuturing na isa sa pinakamahusay na mga ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip sa Korea. Binuksan ito noong 1961, ngunit permanenteng isinara noong 1979 matapos ang isang misteryosong insidente kung saan maraming pasyente ang namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay ng walang maliwanag na dahilan. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na tsismis ang nakapalibot sa abandonadong ospital. May mga nagsasabi na ang direktor ng ospital na si Park Yoon-gae ang lihim na responsable sa mga pagkamatay. Naniniwala ang iba na ang hospital ay isa palang pasilidad ng pagpapahirap na nagbabalat kayo bilang isang institusyong medikal. May mga kwento pa nga na ang mga sundalong Koreano ay pinaslang doon ng mga puwersang Hapones. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot na alamat sa lahat ay umiikot sa silid 402. Ang tanging silid na nananatiling nakakandado hanggang ngayon. Ayon sa sumpa, sinumang makakapagbukas ng pintong iyon ay nakatakdang mamatay. At maya-maya lang, sila na ang susunod na papasok sa loob. Dahil sa pagkainteresado sa misteryo, nagplano si Hajjun na bumisita sa Ganjam sa ika-26 ng Oktubre, ang eksaktong anibersaryo ng pagsasara ng ospital. Inaanyayahan din niya ang ilang manunood na sumali sa investigasyon at tumulong sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng hindi mabilang na mga kwento ng multo na nakapalibot sa gusali. Di nagtagal, si Heijen kasama ang kanyang mga tripulante na sina Wok at Sunhan, at isang bagong recruit na nagngangalang Jaehyun ay naghanda para sa biyahe. Makakasama nila ang 3 piling manunood, sina Jihan, Aayon, at Charlotte. Habang magkasama silang naglalakbay, gumugugol ng oras ang grupo para magkakilala. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Charlotte na napuntahan na niya ang 3 sa mga pinakamulto na lokasyon ng CNN. Natural lang, ang paksa ay napupunta sa mga alamat na hospital. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay nagsasabing naririnig muna ng mga tao ang tunog ng bola ng pingpong bago makasalubong ng multo. Pinag-uusapan din nila ang direktor ng ospital na umano'y nawala ng walang bakas. May mga naniniwala pang ang nagpakamatay siya sa loob ng isa sa mga banyo ng ospital. Bahagi ng dahilan ng livestream ay pinansyal. Kamakailan lamang ay nasaksihan ni Hajjun ang isang racing channel na umakit ng 200,000 live viewers at kumikita ng halos 100 milyon won mula sa isang broadcast lamang. Sa pagkakataong ito, umaasa siyang maabot ng Horror Times ang 1 milyong manunood at makapagdala ng 500 milyon. Kinabukasan, habang patungo sa Ganjam, nagpatuloy ang grupo sa pag-uusap tungkol sa mga multo ng ospital. Kakatwa, wala pang nagulat na nakakita ng multo ng direktor. Karamihan sa mga nasaksihan ay kinasasangkutan ng mga dating pasyente o ng espiritu ng isang batang babae sa high school, katulad ng 2 teenager na nawala sa viral video. Naalala rin ng grupo ang isa pang kakilakilabot na insidente. Ilang taon na ang nakalilipas, 3 batang babae sa high school ang pumasok sa Ganjam para sa isang pagsubok ng katapangan at sinubukang buksan ang silid 402. Kalaunan ay natagpuan silang walang malay at isinugod sa ospital. 2 sa kanila ang tuluyang nawalan ng malay at nagpakamatay, habang ang pangatlo ay nananatili pa ring nasa koma hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Heijen na ang pangunahing kaganapan ng kanilang livestream ay ang pagbubukas ng silid 402. Upang magpasya kung sino ang makakakuha ng karangalan, nagpalabunutan sila. Sa kasamaang palad para sa lahat ng kasangkot, ang malas na nanalo ay si Hajjun, ang pinakamadaling matakot na miyembro ng buong grupo. Para makapagpahinga at mapakalma ang kanilang mga kababago ang investigasyon, gumugol ng ilang oras ang grupo sa tabi ng kalapit na lawa, nagsasaya habang naghihintay ng tamang sandali para makapasok sa Ganjam. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa abandonadong ospital. Gayunpaman, hindi nila maaaring gamitin ang pangunahing pasukan dahil ito ay nababakuran at regular na minomonitor ng mga nagpapatrolyang pulis. Sa halip, dumaan sila sa mas mahabang ruta sa kagubatan upang maiwasan ang mga surveillance camera at nagtayo ng kampo malapit sa ospital. Nang gabing iyon, unang pumasok sa gusali sina Sunong Wak at Sunhoon upang magkabit ng mga kamerang pansubaybay sa galaw sa buong ospital. Mabuti na lang at tila normal ang lahat habang sila ay nasa loob ng bahay, at walang kakaibang nangyayari habang sila ay nasa loob. Pagkatapos ng hapunan, naghanda ang pangkat para sa pangunahing investigasyon. Nanatili si Heijen sa kampo upang mag-livestream at subaybayan ang lahat ng malayuan. Ang bawat kalahok ay may GoPro camera kasama ang electromagnetic field detector na umano'y may kakayahang matukoy ang mga paranormal na aktibidad.
Nang handa na ang lahat, sa wakas ay nakarating na ang 6 na explorador sa Ganjam Psychiatric Hospital. Habang naglalakad patungo sa gusali, may nakita si Heijen na parang isang piraso ng puting tela. Laking kahihiyan niya, isa pala itong pares ng panloob na pambabae. Dahil kailangan nila ng pananda para makabalik, isinabit niya ito sa isang puno. Habang papalapit sila sa ospital umalangaw-ngaw sa di kalayuan ang sirena ng pulis. Agad na pinatay ng grupo ang kanilang mga flashlight at nanatiling hindi gumagalaw hanggang sa tumahimik muli ang lugar. Nang makawala na ang panganib, naglakad sila patungo sa nakakatakot na gusali. Ang istruktura ay binubuo ng 4 na palapag kung saan ang pinakamababang palapag ay nagsisilbing silong. Sa sandaling iyon, opisyal nang sinimulan ni Heijen ang isang live stream. Halos kaagad, nagsisimulang lumitaw ang mga kakaibang teknikal na problema. Paminsan-minsan ay napuputol o nakakaranas ng interference ang mga kamera, na nakadaragdag sa nakakabagabag na kapaligiran. Nagpatuloy ang grupo sa pasilyo sa ikalawang palapag na may mga silid sa magkabilang gilid habang ang mga tambak ng kalat ay nagkalat sa sahig. Hindi nagtagal pagkatapos, nagbuhos si Charlotte ng kaunting agwa bendita na dala niya mula sa Yungdong Cathedral. Umaasa siya na kung may mga espiritong malapit, ang agwa bendita ay maaaring magdulot ng ilang reaksyon. Bilang punong abala ng investigasyon, ipinaliwanag ni Sun Hoon ang plano para sa gabing iyon sa mga manunood. Pero bago pa siya makalayo ng husto, biglang sumara ng kusa ang pinto ng opisina ng direktor ng ospital. Sa halip na umatras, nagpa siya ang grupo na agad na mag-imbestiga. Sa loob, nakita nila ang maraming litrato ng dating direktor ng ospital na si Park Yun-gai. Ang ilan ay nagpapakita sa kanya na tumatanggap ng mga parangal kasama ng mga pasyente, habang ang iba naman ay nagpapakita sa kanya na naglalaro ng ping-pong. Natuklasan din nila ang isang display board na naglilista ng Pangulo ng Bansa noong panahong isinara ang ospital. Pagkatapos, isa na namang nakakabahalang tuklas ang nakakuha ng kanilang atensyon. Tila may nakasabit na mahabang hibla ng buhok sa kisame sa itaas nila. Pinipilit nilang manatiling makatuwiran, kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na malamang isa lamang itong lumang walis na nakasabit sa kisame. Pagkatapos nito, ang grupo ay hahatiin sa 3 pares. Nanatili sina Wak at Sunghan sa ikalawang palapag upang maghanda ng isang ritual. Sinaliksik ni na Ji-hyun at Charlotte ang unang palapag habang sina Jaehyun at Ayon ay paakyat sa ikatlo. Habang hinahanap ni na Ji-hyun at Charlotte ang unang palapag, nagpasya si Charlotte na mag-iwan ng kanyang lagda sa isang dingding, na minarkahan ang Gongjiam bilang pang-4 na lokasyon ng mga pinagmumultuhan sa listahan ng CNN na kanyang napuntahan. Sa ilalim ng kanyang lagda ay isang mensahe na nagsasabing, "Mabuhay tayo." Kalaunan ay pumasok ang dalawa sa tila isang lumang laboratorio. Ang silid ay puno ng mga puddle ng tubig, nakakalat na kagamitan, at mga dingding na nabahiran ng pinsala ng sunog. Tahimik na nakaupo sa loob ng isang kabinet ang isang maliit na manika na naghihintay na mapansin. Samantala, sa ikatlong palapag, ipinagpatuloy ni na Heijen at Ayon ang kanilang pagsisiyasat. Kahit na ang temperatura ay kapareho ng sa ikalawang palapag na 13 degrees Celsius, naramdaman ni Jun na mas malamig ang lugar na ito. Habang naggalugad sila, nakakita sila ng isang sirang mesa ng pingpong at isang patay na ibon na nakahiga sa malapit. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa kilalang banyo ng ospital, isa sa mga pinakakinatatakutang lugar sa gusali. Sa loob, nakakita sila ng isang madilim na mantsa na hugis tao. Ayon sa mga lokal na alamat, ito ay nagsisilbing pasukan na ginagamit ng mga masasamang espiritu upang pumasok at lumabas sa hospital. Sa kabila ng takot, maingat na humakbang si Ha-jun papasok sa isang malaking paligan na parang isang indoor pool. Habang tumitingin siya sa paligid, bigla niyang napansin ang isang bagay sa gitna ng silid, at anuman ang makita niya ay sapat na upang tuluyan silang mataranta. Ang live stream ay lumipat kina Jihan at si Charlotte, na lumipat na sa ika-4 na palapag, sa tabi mismo ng silid 402. Ipinaliwanag ni Charlotte kung paano gumagana ang kanilang mga infrared motion sensor at itinuro ang ilang mga detector na naka-install na sa buong pasilyo. Pagkatapos ay ibinahagi ni Gihan ang kasaysayan ng silid 402. Dati itong ginamit bilang isang intensive care ward, ngunit mula nang magsara ang ospital, walang sino man ang nakapagbukas ng pinto nito. Ayon sa mga kwento, sinumang sumubok na pumasok sa silid ay dumanas ng isang kakila-kilabot na kapalaran. Ang ilan ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay ng walang paliwanag. Ang ilan ay nakoma at ang iba ay namatay sa mga misteryosong aksidente. Dahil dito, tinutukoy ito ng mga tao bilang sumpan ng silid 402. Mas maaga, sinubukan na ni Shangwak na buksan ang pinto gamit ang iba't ibang paraan, ngunit nabigo ang lahat. Ngayong gabi, plano ng koponan na subukan muli at umaasa na maging ang unang taong papasok at itala kung ano ang nasa loob. Pagkatapos, lahat ay muling nagtipon sa loob ng opisina ng direktor upang magsagawa ng isang ritual ng pagtawag ng espiritu. Ang silid ay inihanda gamit ang mga string at kampana na dapat tumunog tuwing may paparating na espiritu. Ang mga kandila at mga papel na ritual ay nakaayos din sa paligid ng lugar. Sa wakas, sinimulan ni Ayon ang isang seremonya sa pamamagitan ng pagsisindi. Insenso at pagsunog ng mga papeles ng pagtawag. Pagkatapos, walang babala, bawat bagay sa silid ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa.
Itinuro ni Sunong-han na ang silid ay ganap na selyado, ngunit ang lahat ng nasa loob ay gumagalaw, kasama na ang mga surveillance camera na sila mismo ang nag-install. Gayunpaman, nagpa siya ang grupo na ipagpatuloy ang investigasyon. Di nagtagal pagkatapos, isang replay ng insidente ang ipinalabas, at ipinaalam ni Haejun kay Sung-han na ang live stream ay lumampas na sa 100,000 na manonood. Kasabay nito, may kakaibang nangyari sa kampo. Biglang nag-alab ang kalan ng mag-isa, at namatay ang mga ilaw ng walang babala. Hindi pinansin ang lumalaking pakiramdam ng panganib, sinimulan muli ng pangkat ang pag-inspeksyon sa mga silid, simula sa mga lugar na malamang na magpakita ng paranormal na aktibidad pagkatapos ng ritual. Di nagtagal, natuklasan nila ang isang bagay na nakakabagabag. Ang manika na nakaupo sa loob ng kabinet ay nakapatong na ngayon sa ibabaw ng isang istant. Agad na natarante sina Charlotte at Jihan dahil malinaw nilang naaalala ang nakita nilang manika sa loob ng kabinet kanina. Habang nanonood mula sa monitor, napagtanto ni Haejun na ang manika ay kamukha ng dala ng isang pasyente sa isa sa mga lumang litrato na kanilang natagpuan. Pagkatapos ay gumawa si Seung-wak ng isang kaduda-dadang desisyon. Umaasa siyang makakuha ng mas magandang kuha para sa kamera, kinuha niya ang manika at inilapit ito sa lahat. Kinilabutan si Charlotte sa kanyang ginawa. Dahil nakapunta na siya sa ilang kilalang lugar na pinagmumultuhan noon, alam niyang ang panggugulo sa mga bagay sa mga lugar na tulad nito ay maaaring maging isang masamang ideya. Hindi na may tago ang kanyang takot. Lumayo si Charlotte sa silid. Galit na galit si Charlotte kay Seung-wak dahil sa paghawak sa manika. Mula sa kanyang pananaw, ang mga bagay na tulad nito ay maaaring sampin, at ang panggugulo sa mga ito ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Nang mapagtanto niyang maaaring lumampas na siya sa hangganan, humingi ng tawad si Seung-wak at nangakong hindi nakukuha ng anumang bagay mula sa ospital. Kalaunan, kumalma si Charlotte at ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang live stream. Maya-maya, umakyat si Ayan sa ika-4 na palapag upang maglagay ng karagdagang mga infrared light sa kisame habang ang iba pang miyembro ng team ay patuloy na naggalugad at pumasok sa lugar ng klinika. Sa loob, natuklasan nila ang ilang maliliit na kahon na gawa sa kahoy na kahawig ng mga miniature coffin na tila ginamit noong ginagamot ang mga pasyente. Kakaiba, ang bawat kahon ay may butas sa gitna. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ni Seung-wak na buksan ang isa sa mga selyadong kahon. Dahil walang hawakan, inabot niya ang butas upang hawakan ang paligid. Bigla, tila may kung anong bagay na. Para hawakan ang kamay niya at marahas na hilahin ito. Inakala ni Jihan na nagbibiro lang ito at nagpasya siyang subukan ito mismo. Ngunit nang may pasok niya ang kanyang kamay sa loob, naranasan niya ang parehong bagay. Nang hilahin niya pabalik ang kanyang kamay, lumitaw ang mga nakikitang marka ng kuko sa kanyang balat. Mabilis na tumindi ang takot ng grupo nang mapansin nila ang isa pang nakakagambalang pagbabago. Kanina, ang mensahe sa ilalim ng lagda ni Charlotte ay nagsasabing, mabuhay tayo. Ngayon, kahit papaano ay nagsasabing, mamatay tayo. Kumbinsido na nagiging mapanganib na ang mga bagay-bagay, nagpasya si Jihan na dapat silang umalis kaagad. Samantala, si Haejun ay hindi pangkaraniwang tahimik dahil nirerepaso niya ang footage ng dingding. Matapos suriin ang mga recording, napagtanto niyang talagang nagbago ang nakasulat. Ngunit sa puntong ito, nangingibabaw ang kasakiman. Ang live stream ay umabot na sa 300,000 na manonood, at ang pera ay nagsisimula ng magmukhang totoong-totoo. Sa halip na sabihin ang totoo, tiniyak ni Haejun kina Jung-wak at Sung-han na ang nakasulat ay hindi kailanman nagbago, at palaging ganoon ang hitsura nito. Sa kabila ng lahat ng kakaibang pangyayari at maging ang pinsala ni Jihan, patuloy niyang hinihimok ang koponan na patuloy na mag-streaming. Kalaunan, ang mga tensyon nag-alab ang sitwasyon ng simulan ni Sunong-wak na pag-isipan kung dapat ba silang huminto at umalis. Pagkatapos, sinuri ni Haejun ang ilang naunang footage at napansin ang isang bagay na lubhang nakakabagabag. Habang kinukunan ni Sunong-wak si Sun-han, tila may isa pang kamera na kumukuha sa kanilang anim mula sa ibang anggulo. Biglang nawalan muli ng kuryente sa loob ng kampo. Maya-maya, bumalik ang kuryente. Dahil ayaw niyang mawala ng momentum, nagawa ni Sun-han na kumbansihin si Seung-wak na magpatuloy, basta't lahat ay makakatanggap ng dagdag na bayad para sa karagdagang panganib. Nang makita ni Haejun na lumampas na sa 700,000 ang manunood ng live stream, agad siyang sumang-ayon at inutusan silang pumunta sa ikatlong palapag. Hindi nagtagal ay bumalik ang grupo sa bathing area. Habang hinahalongkat ang silid, nakarinig sila ng malakas na kalabog ng metal na umalangaw mula sa malayo. Bigla at napakatindi ng tunog kaya't lahat ay natigilan. Walang pag-aalinlangan, sinabihan sila ni Haejun na imbestigahan ang pinagmulan, na tila nagmumula sa silid ng kagamitan. Pagpasok nila, biglang gumalaw ng mag-isa ang isang wheelchair. Bumalik ang kalabog ng metal. Pagkatapos ay naging imposibleng ipaliwanag ang mga bagay. Nagsimulang damakit ang mga bagay sa kisame at lumipad sa ere. Ilang sandali pa, maging ang mga miyembro ng koponan mismo ay binuhat at inihagis ng isang hindi nakikitang puwersa. Kasabay nito, sa labas ng ospital, patuloy sina Jihan at Charlotte sa kanilang pagbabalik sa kampo. Di nagtagal, napagtanto nilang may mali. 2 beses na nilang nalagpasan ang pares ng panloob na nakasabit sa puno. Paulit-ulit silang umiikot pabalik sa parehong lugar. Mas lalong nabagabag ang mga bagay nang magsimula silang makahanap ng mga kakaibang bagay at mga patay na manok na nakakalat sa buong lugar.
Pagkatapos ay biglang natahimik si Jihan. Tumigil siya sa pagsagot, tumigil sa pagsasalita, at kumilos ng kakaiba. Hindi nagtagal ay naging malinaw na may kumokontrol sa kanya. Mabuti na lang at nakatakas si Charlotte at kalaunan ay nakarating sa kampo. Ngunit nang pumasok siya, nalaman niyang madilim na. Pagkatapos, nang hindi maintindihan kung paano ito nangyari, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang napakalaking silid. Doon niya nakita ang manika na si Jihan at isang kakaibang figure na nakatayo na nakatalikod sa kanya. Ang sumunod na nangyari ay talagang nakakakilabot. Biglang umatake ang nilalang, samantala, pagkatapos magkamalay, nagmadali si Shangguak upang hanapin sina Jihan at Ayen, na nagtatangkang buksan ang silid 402 sa ika-4 na palapag. Hinimok sila ni Sanhan na umalis kaagad at sinabihan ibinahagi ni Shungwak sa kanila ang tungkol sa mga nakapangangilabot na pangyayaring naganap sa ibaba. Sa puntong iyon, sa wakas ay umamin na si Shungwak. Inamin niya na siya, si Sanhan, at si Heijun ay palihim na nagtulungan upang pekain ang marami sa mga naunang paranormal na insidente. Ang mga gumagalaw na bagay habang isinasagawa ang ritual ay itinatanghal, at sinadya nilang ilipat ang manika upang takutin ang lahat at makaakit ng mas maraming manunood. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay lumampas na sa kanilang kontrol. Lahat ng nangyayari sa sandaling ito ay totoo, at kailangan nilang umalis bago mahuli ang lahat. Ang pag-amin ay lalong nakakagulat dahil ang live stream ay patuloy pa rin. Halos 1 milyong manunood ang nanunood habang nabubunyag ang katotohanan. Pagbalik sa kampo, napagtanto ni Heijun na hindi na siya maaaring umasa sa iba pang miyembro ng koponan. Dahil sa pagkadismaya at pagkahumaling sa pagpapanatili ng atensyon ng mga manunood. Nagpasya siyang pumasok sa ospital mismo habang patuloy na nag-film. Pagkatapos ay may nangyaring kakaiba. Isang bola ng pingpong ang biglang gamulong patungo sa 3 nakaligtas. Ilang sandali pa, narinig nila ang parang si Charlotte na humihingi ng tulong mula sa loob ng silid 402. Nagsimulang kumurap ang mga ilaw, at hindi nagtagal, ang pinto ng silid 402 ay dahan-daang bumukas ng kusa. Sina Ayan, Shangguak, at pumasok si Jihyun sa loob. Ang silid ay ibang-iba sa inaasahan nila. Ito ay madilim, nakakatakot na hangkag, at puno ng tubig. Ang mas nakakabahala pa, may mga lawa ng tubig na nakasabit sa kisame sa itaas nila. Kahit saan sila tumingin, wala silang makitang kahit isang labasan. Masakit na nagiging malinaw na wala na sila sa isang normal na silid. Sa paanuman, tila sila ay nakatawid na sa ibang dimensyon. Habang ang pagkalito ay nauwi sa takot, ang mga kakaibang aparisyon ay nagsimulang lumitaw sa pamamagitan ng kanilang mga kamera. Isa-isa, ang mga nakakagambalang figure ay lumabas mula sa kadiliman sa kanilang paligid. Sa ibang lugar, nagpakawala si Heijun ng isang drone upang siyasatin ang gusali mula sa labas. Sa halip na makahanap ng mga sagot, nakita niya ang figure ng isang nakakatakot na babae na nakatayo sa isa sa mga bintana. Kahit na iyon ay hindi sapat upang pigilan siya. Dahil sa kasakiman at pagnanais na mas maraming manonood, sumulong si Heijun at pumasok pa rin sa gusali. Kalaunan, nakapasok siya sa silid 402. Nakakagulat, ang silid ay tila ganap na walang laman. Habang nakatingin siya sa bintana, nasaksihan niya ang isang imposibleng bagay. Sa ibaba, nakita niya ang kanyang sarili. Samantala, biglang nagkamalay muli si Shungwak. Ngunit sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang koridor na nakatali sa isang wheelchair. Bago pa siya makariyak, kusang gumalaw ang wheelchair. Dinala siya nito sa pasilyo at patungo sa isang selyadong silid na naghihintay sa dilim. Gaano man katikot ang mga pangyayaring ito, naging ironic ang pagtatapos. Tumanggi ang mga manunood ng live stream na maniwala na totoo ang alinman sa mga ito. Inakala ng karamihan na ang lahat ay isa lamang masalimuot na stunt at isa-isa silang umaalis sa broadcast. Sa pagtatapos, 500 manunood na lamang ang natitira upang masaksihan ang bangungot. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.